Hello guys! Welcome back for another free time vlog. For today's video, ang gagawin natin is, ang category natin today is YT Moots. So, ang topic is how to discipline your mind. So, bakit? Kailangan natin i-discipline na mind natin. Kasi guys, mas maganda yung peaceful lang, alam mo, diba? May peaceful lang isip mo, tapos, yung isip mo nasa linya ng goals mo o linya ng buhay mo. Tipong gano'n. So, napaka-importante kapag dinidiscipline natin yung mind natin, di ba? Ang sabi dito, disciplining the mind means training it, stay focused. So, syempre, kung meron ka mga goals in life, di ba? So, yung focus mo, kung na-discipline mo yung mind mo, yung focus mo na maganda. Kumbaga, kung meron ka man goal, isang way lang. Nakafocus ka dun sa goal mo na yon, isang way lang, at hindi ka pabanjing-banjing, kumbaga. Tapos, kalmado ang isip mo, nasa iyo yung control, nakokontrol mo yung sarili mo, rather than being ruled by an impulses, distraction, or negative thoughts, diba? So, imbis na mag-isip ka ng negative, mas maganda, positive ang inisip mo. Ayun, so, meron mga dito, ilan ba to? Merong 8 na binigay na steps para ma-discipline natin yung mga mind natin. Okay? So, number 1, let's start. Number 1, practice mindfulness or meditation. So, ito, baka hindi nyo napapansin, lalo na sa mga, yung malakas ang faith sa Lord or sa God. Diba? Yung pagdadasal is actually a meditation. Okay, so kung nagdadasal kayo, tapos ang iniisip, ang focus nyo sa isip nyo, ang kinakausap nyo lang si Lord, that's a big, napakalaking meditation nun, guys. Nakafocus kayo sa isang sa Panginoon lang kapag kinakausap nyo siya. Ibig sabihin, yung mga naririnig nyo sa labas, baliwala, tapos yung focus nyo, focus ng isip nyo na kay Lord lang. Yun, napakalaking meditation lang. Okay, so kung malakas ang faith nyo, araw-araw nagdadasal kayo din, that means ginagawa nyo na yung number 1, meditation or practice mindfulness. Okay, so ang sabi dito, start with 5 to 10 minutes daily. So, pag nagawa nyo yan in 1 month, nagiging habit na. Complete 1 month, tapos tuloy-tuloy na siya, nagiging habit na. Focus your breath, a mantra, or just observing your thoughts without judgment. Builds up awareness and self-control. Okay? So, yun yung number 1, practice mindfulness and meditation. And then number 2, set clear goals and intentions. So, ayun. Malaking importante yung mga meron tayong goals sa life natin, di ba? So, kahit na anong goals yan, either magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, or magkaroon ng magandang trabaho, or kumita ng pera, yan, mga goals yan, magkaroon ng business, diba? O magkaroon ng family, mga iba't ibang goals sa life. Okay, so iba't ibang tao naman tayo, so magkakaiba talaga. Okay? Excuse me. So, set clear goals and intentions. Know what you want to achieve mentally. So, focus ka. I-practice mo yung isip mo na nakafocus sa goal mo. Hindi naman oras-oras, di naman minumikot na ginagawa yun. No? Pero yung focus mo, like for example, gusto mo makaipon ng ganitong pera. So, ibig sabihin, dun yung focus mo. Hindi ka magpapadala dun sa mga bibili ka ng, nakakita ka lang ng ganito, bibili ka na, nakakita ka lang ganito, bibili ka na, or nagutom ka lang ng ganyan, kumain ka na sa mamahalin na restaurant, itong gano'n. Hindi, kailangan i-focus mo yung isip mo dun sa goal mo para ma-achieve mo yun, diba? So, ayun, focus ka lang doon, magtipid ka, kailangan, kunyari, gusto mo magkaroon ng in 30 days, or hindi naman 30 days, in 1 year, gusto mo magkaroon ng 100, makaipon ng 100,000. So, alam mo na dapat kung anong gagawin mo. Focus ka doon, 100,000, tipid ka ng tipid. Tapos, huwag ka masyadong magastos. Ang best way para doon sa specific na na goal na yun is mag-budget ka. So, hiwalay mo yung ititipid mo. Like, for example, may sahod ka,
in 1 month ang sahod mo, let's say, ano na lang, 15K in 1 month. Ililess mo na dun yung gastusin mo sa araw-araw. Let's say, nasa 7,000 ang gastusin mo sa araw-araw. So, wala na yun. Meron ka na lang 8,000. So, ang laki na natitipid mo. Or let's say, sige, 10,000. 10,000 ang 10,000 gasto mo sa araw-araw, so may 5K na natitira. Gagawin mo nun, yung 2,000 or 1,000, reward mo sa sarili mo yun. Pwede mong gamitin yun. Yun ang pinaka-best way, guys, para hindi, sa naka-budget yung pwede mong panggastos or pang-impulses mo na 1K. Yung 4K, itatabi mo para mabuo mo dun sa 100K na goal mo. So, ganun ang way. Huwag nyo gagawin yung guys, yung 5,000, gagawin yung save lahat. No, medyo malabo yun. Kasi pag hindi ka nagtira ng 1K, mas maganda na yung nagbabudget kayo ng para sa sarili niyo, yung impulses na bibili ka ng ganito, kakain ka ng ganito, yung ganun. Hindi may reward ka sa trabaho mo, diba? May nag-donate ng gamit ka, diba? Tapos tinitipid mo yung 4K para ma-achieve mo yung goal mo. Hindi mo man ma-achieve ng 1 year, yung 100K, sa pagtitipid mo ng 4K, at least, in progress, step by step, diba? Mas maganda na yung nag-step ka kaysa dun sa wala kang step or wala kang ginagawa or parating fail, parating hindi nagagawa yung goal. Okay? So again, that's number 2, set clear goals and intentions. Okay? And then number 3, limit distractions. So, kapag nakapag-set ka na ng goal mo dun sa 100,000, i-limit mo na yung yung distraction mo. Pag kunyari ang goal mo is to achieve 100K, huwag ka na yung bili ka ng, baka mamaya magpa-distract ka na, nakakita ka lang ng ganito sa online, ay, ang ganda-ganda ko nito, 200 lang, kahit na 200 pesos lang yan, no? Pero ako parang dapat yata ako sabihin nun kasi ganun ako, guys. So, kahit na 200 lang yan, kung di mo naman kailangan talaga, huwag mo nang bilhin. Okay? Ang usually, dyan, ang magandang atake dyan is, bago mong bilhin, kunyari, nakakita ka ng item sa Lazada, sa TikTok, o kung ano po mga app yan, e-commerce app, mo na. For example, kalimutan ko yung sasabihin ko, guys. Ayun, so, kunyari, nakakita ka ng item sa kahit anong e-commerce app. So, wag mo munang bibilhin yung sa day na yon. Palipasin mo muna yung 1 week, 7 days. Tapos, tanungin mo ulit sarili mo, kailangan mo ba itong item na to? Tipong ganon. Kasi usually, it's either makakalimutan mo na bilhin pa yung item na yon, or pag-decide ka talaga na, ay baka hindi ko na nga talaga kailangan ko, huwag na. So, tipong ganon. Okay, yun yung best atake na. Huwag kang papa-distract. Kailangan nakafocus ka sa goal mo. Okay? And then that's number 3, limit distraction. Number 4, develop good habits. When you say good habits, ano ba yung mga yan? Para maging maganda yung mind mo, makakatulong dyan yung good habits, which is, unang-una, yung routine mo. So, i-observe mo yung routine mo. Like, for example, unang-una sa umaga, yung paggising mo. Anong oras ka ba gumigising? Baka mamaya, noon na, or hapon na, pag gumigising ka. Okay lang naman yun, kasi pag yung trabaho mo nga naman is graveyard, diba? Okay lang naman magising ng gano'n, diba? Pero ang usual, kung nandun ka sa normal na pagtulog at nandun ka sa normal na time ng work or time frame ng work, ang usual yung gising dyan is 7 or 8 a.m. So, gawin mo routine yun. Dapat nakafocus lang doon sa 7 and 8 a.m. Ano pa? Consistent times. So, yun, consistent times. Diba? Dahil sa 7 and 8 a.m. Ganon din sa pagtulog. Siyempre, kung nasa sa inyo kung anong oras kayo natutulog. Kung natutulog kayo ng 11, 12, okay lang din. Kasi parating ganun yung oras. Ngayon, kung mas magandang oras ng pagtulog is parang yung mga bata tayo, di ba, rin-recommend, pinapatulog tayo, ano pa lang, 7 pa lang, or not, kasi dinner ang 7 eh. So, bandang ano pa lang, 8, ganyan. 8 or 10, di ba? So, pinapatulog na tayo. Or let's say 9 to 10, pinapatulog na tayo, di ba? Yun. So, focus lang doon sa 9 to 10. Huwag pa iba-iba, kasi hindi maganda sa health yun, at hindi rin maganda sa mind. Okay? Ayun, so follow daily routine that includes time for work, rest, and reflection. So, hindi lang siya work. Hindi lang siya puro work. So, meron din tayong pagtulog, matutulog ka. At meron din time na, alam mo yun, nagre-reflect ka, nagmumuni-muni ka. Tinitingnan mo kung anong mga nangyari, tinitingnan mo kung anong nangyari. Specific time lang, hindi naman ibig sabihin
buong rest mo or buong free time mo is gagawin mo nun, di ba? Kasi hindi naman din yun. So, yung 1 hour lang, magmumuni-muni ka, ano pa ba yung mga ganito, yung mga meron ka mapupulot na realization, kumbaga yung matimulan yun. Ano ba nagawa ko mali? Mga tipong ganun. So, that's number 4, develop good habits. So, pag na-achieve yung mga yun, yung habits nyo nagiging maganda at malaking natutulong sa pag-iisip natin. Okay? Then, number 5, challenge negative thoughts. So, kapag nakakapag-isip kayo ng mga negative thoughts, i-ano nyo na, i-question nyo na, ano ba itong negative thoughts na itong matutulungan ako? Meron bang madadagdag ko sa mga goals ko? Meron bang ikabubuti itong naiisip kong negative thoughts na to sa akin? Normally, wala. Okay? So, ang gagawin nyo nun, it's either mag-iisip na kayo ng iba, ng positive thoughts, gagawa na kayo ng bagay na magiging maganda yung nasa isip nyo, or wag nyo na lang isipin at all pag negative thoughts. Kasi hindi naman natin may iwasan yun eh. Merong sumasaging negative thoughts sa isip natin. Ang gagawin lang natin guys is ililigaw natin yung isip natin or i-ignore natin yun. I-disregard natin. I-change natin yung mga naiisip natin. Gawin natin positive. Focus lang tayo sa positive thoughts. Okay? So malaking magagawa nun sa life nyo, sa isip nyo, at sa goals nyo. Okay? So, ganun din sa akin. Applicable din po sa akin to. And then number 6, read and reflect daily. Ayun. So, bukod sa pampaganda ng isipan natin, maganda rin yung nagbabasa tayo. Kasi pag nagbabasa tayo, naaasa yung isip natin. Paano? Kapag nagbasa tayo ng text na ganito, umaandar yung isip natin na i-imagine natin. Malaking bagay yun, yung i-imagine. Okay? Huwag naman puro bold naman po ang i-imagine natin. Yung mag-ibig sabihin, yung mga binabasa natin maganda. Merong books na ine-encourage nilang bilhin natin ngayon eh. Sa TikTok, sa YouTube. Yung kay Tony Gonzaga, yung power something. Basta power, kulay red siya. So yun, pwede yun. Bilhin niyo yun. Or marami pang equivalent na ganun na books eh. Mahasa yung isip nyo, mahasa yung imagination nyo. Or pwede rin naman Bible. If you wanna read the Bible, marami kayo matutunan dyan in life. So, malaki rin magagawa nyo sa isip nyo. Okay? So, that's number 6. Read and reflect daily. And then number 7, embrace discomfort. Bukod sa paghasa sa isip kapag ginawa niyo yung embrace discomfort, malaking bagay yun. Kasi kapag kasi ang discomfort ang ginagawa natin, i-ignore natin yan or ayaw natin, so tinatanggal natin kasi nga hindi tayo komportable, diba? Pero kapag in-embrace nyo yan, sinanay nyo yung sarili nyo, yung isip nyo, na challenge yung sarili nyo, na gawin yung mga discomfort na yan, malaking bagay yun para sa inyo. Diba? Ano ba yung mga discomfort na yan? Ang mga samples na linagay nila dito is, like, kunwari, cold showers, diba? Ayaw mo maligo ng malamig kasi malamig na, hindi ganun ka komportable sa katawan natin. Pero pag ginawa mo yan, pinapababa yung temperature mo, tapos yung blood flow mo nagiging maganda rin. Diba? So ano pa? Exercise regularly. So ayaw natin napapagod, diba? Ayaw natin ng pinapawisan, ayaw natin ng nahihirapan, diba? So pero pag regularly ka nag-exercise, maganda yan sa health mo. Magkakaroon mag-perform, mababawasan yung fats mo. Diba? Mag-perform yung katawan mo na maganda. Either magkakaroon ka ng muscle na katawan o magiging sexy ka sa mga babae, diba? O even sa lalaki, pwede rin naman. Diba? Tapos fast occasionally. Yung fast occasionally sa diet naman yun. Okay? So, occasionally. Sa ano kasi, yung unang panahon, ginagawa daw nila yung fasting para ma-reset yung katawan. So, kapag nare-reset kasi yung katawan natin, sabihin, nakakaiwas tayo sa mga bad energy. Sa unang panahon kasi bad energy sa tao yun, pero yung bad energy na yun, mga sakit. Diba? So, malaking bagay yung pagpa-fast para gumanda yung blood flow natin, yung sugar natin, blood pressure natin, yung mga tipong ganun. Diba?
So, malaking natutulong ng fasting. Kapag ginawa niyo yung mga yan, kung ano mang klaseng discomfort yan sa buhay, isang malaking challenge yun para sa atin kasi normally talaga kapag discomfort yan ayaw natin, hindi natin ginagawa. Okay, pero pag ginawa natin, diba, na-achieve mo yung challenge, nagawa mo yung discomfort, diba? So, malaki rin nagagawa niyan. Sabi dito, doing things that are uncomfortable strengthens your willpower. So, yung willpower mo lumalakas. Yung tipong ganon. Yung kapag, kunyari, ayaw mong gawin, pero ginawa mo. Ibig sabihin, yung will mo nandoon. Kinontra mo yung ayaw mo. Diba? Yung tipong ganon. So, embrace discomfort instead of, following it being discomfort, not doing it, or you embrace it instead. Okay, so that's number 7. And then for the last one, number 8, avoid instant gratification. Sabi dito, pause before acting on impulses like checking your phone or eating junk foods. Yun, so yung mga impulse, yung sample ko sa number 1, di ba? Yung nga rin, nakapag-goal ka ng 100K, pero bili ka ng bili kung ano-ano. Diba? Impulse ang tawag doon. Bukod sa ganyang klaseng impulse, meron ding yung sa phone nga. Kasi, hindi naman sa binabawalan ko kayong wag mag-cellphone, di ba? Or mag-browse sa internet. Pero wala kasi masyadong magagawa yun sa buhay natin. I'm telling this to myself too. Okay? Kasi ako, talaga ako, lalo na itong free time, browse talaga. Pag walang masyadong ginagawa, browse, diba? Pero walang additional kasi yun sa buhay natin. Unless, maganda yung binabasa mo, nagbabasa ka online. Okay lang yun. Diba? Pero maraming distraction kasi pag sa online, nandiyan yung FB, browse ka ng mga post ng mga kakilala mo, tapos yung mga post nila, puro rants, puro negative thoughts. So, di ba, nakadagdag dun sa negative number kung ano man dun sa negative, di ba? So, hindi maganda yon. So, i-practice nyo yung sarili nyo dun sa positive thoughts, tapos i-practice yung sarili nyo, ilayo dun sa mga bagay na yan. Huwag yung distractions yung mga yan. So, mga distractions na yan, huwag na natin, as much as possible, pigilan natin, di ba? Kaya naman, sa pagkain, alam niyo namang hindi maganda yung kakainin mo pa, di ba? So, focus tayo. Merong another goal is, being healthy. So, instead of being healthy, kumakain tayo ng ganyan, yung patikim-tikim, pag minsan, hindi na napipigilan eh. Yung tikim natin, nagiging lamon na eh, di ba? So, as much as possible, pigilan natin. That's another challenge na kapag na-focus mo yung sarili mo sa mga bagay na positive, like for example yun, imbis na kumain ka ng hindi maganda, imbis na kumain ka ng maganda, basta, yung mga diet, yung mga junk food, yung mga iwasan natin yan. Okay, so that falls under avoid instant gratification or impulses. Ayun, so doon na nagtatapos guys. Hopefully nagustuhan nyo itong topic na to. Basta tandaan nyo lang na, be positive, improve your focus, take down your goals. Magandang bagay yan, nagkakaroon tayo ng goals in life. Kasi nagkakaroon tayo ng achievement kapag nagawa natin yan. At nakakadagdag yun sa atin mismo kapag nagagawa natin yung mga goals na yan. Okay, so just stay focused and also reflect, asahin nyo yung isip nyo sa mga bagay na maganda, wag sa hindi maganda. Siyempre, pray as a meditation and then talk to God, reflect by reading the Bible and then i-relate nyo siya sa buhay nyo. Malaking bagay yung mga yan guys. So, ayun, dito na nagtatapos ng vlog na to. Till next time, bye-bye!